Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa wakas, ano? Ay, finally. Finally, sa wakas, natapos na rin itong itong gulong ito sa Senado. Salamat at nung umaga wala pa yung mga mga senador ng minorya, yung mga pro Duterte, yung kagrupo ni Cayetano. Hindi pa dumarating, pero nung hapon naunang dumating sila mga unang pumasok si Amy, si Loren, si Marcoleta, tapos si Bongo. Actually ngayon lang dumalo na rin si Pia Cayetano, dumalo na rin si Camille Villar. Ang wala pa, ang hindi pa natin nakikita, ang pinaka-promotor, syempre wala pa, hindi pa nagpapakita. Si Alan. Pero at saka syempre, ang pinakamagaling na senador, wala pa, hindi pa nagpapakita. Yung senador na sunugin mo man, balibaliktarin mo daw, Duterte pa siya. Duterte daw siya. Ang amoy niya daw, Duterte talaga. Yun ang hindi pa nagpapakita, yung dalawa. Si Cayetano at si Padilla. Pero nauna kaagad, dumating doon. Pero mga hapon na sila nagdatingan. Nung umaga, yung mayorya lang ang nandun. Yung mayorya lang. Pero nung hapon, nung alam nilang wala nang mangyayari. Wala nang mangyayari sa kanila. Pag hindi pa sila pumasok ngayon, kahihiyan na talaga ang nila. So, kung nangyari, kahit nahihiya pa sila, malinaw naman nahihiya pa. Nilunok na nila ang kahihiyan. Pero ang totoo, kahihiyan na sila rin ang may gawa. Di ba? Iba-iba yung mga reactions pagpasok nila sa Senado kanina. May mataray, tulad ni Pia Cayetano, mataray. Si Loren Ligarda, nakikipagplastikan. Anyway, ayan kanina, okay. Unahin natin ang kanilang pinakapinuno. Yun, unahin natin. Unahin natin ang pinakapinuno nila, si Alan. Si Alan, sa huli, wala nang nagawa. Sa nangyari, durog na durog si Alan Cayetano. Sa totoo lang. Nag-release ng statement si Alan Cayetano bago nagsimula yung session kanina. Actually, maagang-maaga, ang laman ng mga balita, yung statement ni Alan Cayetano. Mahaba yung statement ni Alan Cayetano. Mahaba. Pero ang pinakabuod, yung laman ng kanyang statement kanina, bago nag-session yung Senado, bago yung special session, sabi ni Alan Peter Cayetano, nakausap ko na si Joel Villanueva, kaya tingin ko mayroon ng bilang sila na 13. So sabi niya, nagkukonsid na siya. Ibig sabihin, tanggap niya na hindi na siya Senate President. Yan yung sabi niya. Kaya kaninang umaga actually, bago pa man nagsimula o formally nag-open yung special session, kumalat na yung statement ni Alan Peter Cayetano, mga kabunyog. Sa statement niya, inamin niya na tinanggap niya na, nag-concede na siya, na wala na. At ang niya, na inamin niya na wala na siya kasi niya na daw. After speaking with Senator Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. Tanggap niya na. Sabi niya, I may leave the position of SP, yan, Senate President. Siyempre, pilit niya pa rin linalagyan
flavor na prinsipyo ang pinanindigan niya. Sa statement niya na napakahaba, sabi niya, "What saddens me is harder to say. It is to watch our country slip towards darkness, to see our people suffer, and to hear some begin to say, there is no hope." Ha? Ano, ano yan eh. Kumbaga, ang sinasabi niya ni Alan Peter Cayetano, parang ang sinasabi niya na nakakalungkot daw ang nangyari sa bansa, pero sabi niya wala na siyang magagawa. Ano na, tapos na ang kanyang pagiging Senate President. Pero sa totoo lang, durug na durug si Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, kapag pinag-usapan sa kasaysayan ng Pilipinas, sino ang Senate President na talagang kinasuklaman, sinusuka ng sambayanan? Si Alan Peter yan. Kahit ng mga colleagues niyang senador, mga kasamahan niyang senador, sino ang sinusuka nila? Si Alan. Yeah, ang nagtatanggol lang naman sa kanya, ang nagmamahal lang naman sa kanya, mga DDS. Mga DDS. Kaya sa totoo lang, itong si Alan Peter Cayetano, nung nakita niya wala na, ang pinakahuling ang pinakahuling naging barahan niya, ang pinakahuling si Villanueva. Nung nakita niya, nung nalaman niya na si Villanueva ay talagang a-attend na sa session, actually, di ba sinabi ko nung isang araw, yung pag-attend sa session, alam na. Kaya lang, kinukumbinsi siguro nila Cayetano, si Villanueva na umattend ka ng session, pero wag kang bumoto sa Senate President. So, di ibig sabihin, 12 pa rin sila, sila Gatchalian, hindi makaka-elect ng Senate President. Pero sabi ko nga, awkward naman sa parte ni Villanueva, dumalo ka na sa session, tapos hindi ka buboto sa Senate President. Medyo medyo alanganin yun. Kaya ang nangyari, talagang bago nag-start kanina yung session, kinumpirma na ni Alan Peter. Sabi niya, kinausap niya si Joel Villanueva. Nalaman niya daw na talagang boboto na ito sa mayorya. So naglabas na siya ng official statement. Tinanggap niya na hindi na siya ang Senate President. Pinasalamatan niya yung mga matatag daw, mga may prinsipyo daw na sumama sa kanya ng mga senador. Special mention niya sila Jinggoy at saka si Marcoleta. Bakit special mention si Jinggoy? Dahil si Jinggoy daw pinanindigan yung prinsipyo. Para sa kanila, bayani si Jinggoy. At ang isa pang pinasalamatan niya ni Cayetano, ni Alan, si Marcoleta. Kasi kahit daw ginigipit, ngayon, kasi baka arestuhin na rin, nanindigan pa rin. Yan. Pero, dahil wala na nga siyang magagawa si Alan, sumurinder na, nag-concede na. Nag-concede na. Sabi niya, iiwan niya na ang pagka-Senate President. Kaya pagbukas ng session kanina, smooth na yon, smooth na. Pero si Alan, durug na. Hanggang ngayon nga, hindi pa nagpapakita. Hindi pa nagpapakita si Alan hanggang ngayon. Hindi siguro alam kung anong gagawin. Hindi alam ni Alan kung anong gagawin. Kahit kasi kahit anong sabi niya ni Alan Cayetano, kahit anong sabi niya na para sa bayan ang kanyang ginagawa, gusto niya kasi na ang Senado ay independent, hindi hawak ng Malacanang. Gusto niya raw ng isang Senado na anti-corruption. Pero wala naman silang nakukumbinsi na ganyan nga ang kanilang pinaglalaban. Para sa taong bayan, walang pinaglalaban si Alan. Nakakasuka siya. Kaya kahit anong sabi niya, lagi niyang linalagyan ng palamuti ang kanyang mga pahayag. Sinasabi niya na
Wag daw siyang husgahan ng masama kasi ano naman daw siya, nakikipaglaban lang para sa katotohanan. Wala. Kung ginawa niya ni Alan Cayetano ay kasuklam-suklam. Kaya nga kung mayroon na Senate President sa kasaysayan na kinasuklaman, hindi lang ng kanyang mga kasamahan na senador, kundi lalo na ng taong bayan, yan ay si Alan. Yan ang malinaw diyan. Ngayon, isa pa mga kabunyog na napilitan na ring pumasok kanina, tuloy hapon na dumating, ang Loren Plastic. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.